Magandang araw sa lahat ng mga kadya. Ako si Kiko, 24 years old. Kung titignan mo ko, ako yung tipong hindi mo mapapansin sa isang crowd. Tahimik lang, laging nasa kwarto. At kung magsalita, ay tipid na tipid. Sa madaling salita, isa akong matinding introvert. At dahil sa pagiging torpe ko, never pa akong nagka-girlfriend. Isang certified NGSB. Pero ang katahimikan ng buhay ko ay biglang nagbago. Simula nang pumasok sa pinto ng bahay namin, ang bagong girlfriend ni Papa. Biyudo na si Papa Oscar, 46 na siya ngayon. Noong 16 pa lang ako, pumanaw si Mama dahil sa sakit na cancer. Simula noon, kaming dalawa na lang magkasama sa bahay. Isang tahimik na tahanan na puno ng alaala ni Mama. Kaya naman noong sinabi niyang may bago siyang mahal, naging masaya ako para sa kanya. Nakita ko kung paano muling lumiwanag ang mga mata niya, kung paano siya muling ngumiti ng totoo. Ang hindi ko alam, ang saya na yun, ang magiging mitya ng isang sikretong habang buhay kong dadalhin. Si Marga, 34 years old. Maganda sa paraang hindi pilit. Simple, pero kapansin-pansin. Mahaba ang buhok nito, malambing ang boses, at may tawa na parang kayang punan ng kahit gaano katahimik na kwarto. Kalog siya, pero marunong mag-adjust, marunong makiramdam. Noong unang beses siyang dinala ni Papa sa bahay dito sa Laguna, handa na ako sa awkward na eksena. Yung tipong pilit ng ngitian at tipid na sagutan. Pero hindi ganoon ang nangyari. Anong hilig mo, Kiko? Siya agad ang unang nagsalita. Parang matagal na kaming magkakilala. Doon nagsimula ang lahat. Napuntang usapan sa graphic illustration. Isang bagay na bihira kong ikwento kahit kanino. Pero sa kanya, naging madali. Nakikinig siya. Nagtatanong. At paminsan-minsan ay humahanga sa mga gawa ko. Sa sobrang gaan ng loob ko sa kanya, unti-unting nabasag ang katahimikan ko. Pakiramdam ko, nahanap ko sa kanya yung ate o yung kaibigan na hindi ko kailanman nagkaroon. Madalas siya sa bahay. Unti-unti, nasanay na ako sa presensya niya. Sa amoy ng pabango niya na naiiwan sa sala. Sa boses niyang naririnig ko kahit nasa kwarto ko. Minsan, kapag wala si Papa, kami ang magkasamang nanonood. Mga pelikula na siya ang pumipili. Habang ako naman, ay tahimik lang na nakikinig sa mga kwento niya tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Magka-vibes kami kumbaga, hanggang sa dumating ang isang hapon na hinding-hindi ko malilimutan. 2:00 ng hapon, malakas ang buhos ng ulan sa labas. Yung tipong halos wala ka nang marinig kundi ang walang tigil na patak sa bubong at ang paghampas ng hangin sa bintana. Si Papa ay may nilakad sa opisina, kaya mag-isa lang ako sa bahay. Dahil sa lamig at lungkot ng panahon, kumuha ako ng inumin. Hindi ko naman balak malasing. Gusto ko lang magpaantok, magpakawala ng kaunting bigat habang nakikinig sa ulan. 1, 2, 3 baso. Hindi ko na napansin kung ilan ang nainom ko. Nakakailang baso na ako nang biglang bumukas ang pinto. Si Marga, basang-basa siya ng ulan. Ang buhok niya ay nakadikit sa pisngi. Ang damit niya ay halos kumapit sa balat dahil sa tubig. Nanginginig siya. Hindi ko alam kung sa lamig o sa pagod. Kiko, wala na ba ang papa mo? Tanong niya, mahina pero malinaw. Sabi ko wala pa. Pinatuloy ko siya agad. Kumuha ako ng tuwalya at iniabot sa kanya. Habang pinupunasan niya ang sarili, hindi ko maiwasang mapatingin. Hindi dahil sa kung anuman, kundi dahil sa kakaibang sitwasyon. Parang may nagbago sa hangin sa pagitan namin. Dahil basang-basa ang suot niyang damit, hinubad niya ang kanyang blouse sa harap ko. Naiwan siyang nakasando na lang. Napalingon ako, pero huli na. Naroon ang imahe sa isip ko. Hindi ko inaasahan, hindi ko hinihiling. Umupo siya sa tabi ko.
Sasabay ako, sabi niya, sabay kuha ng baso. At doon nagsimulang magibang takbo ng hapon. Naging mas magaan ang usapan, mas maingay ang tawanan, mas malapit ang pagitan namin. Habang tumatagal, pakiramdam ko, umiinit ang paligid kahit malamig ang panahon. Hindi ko na alam kung epekto ba iyon ng alak o ng presensya niya. Hanggang sa pareho na kaming tinatamaan. Dahil medyo umiikot ng paningin ko, nagpaalam na ako. Ate Marga, magpapahinga na ako sa kwarto ha. Hintayin mo na lang si Papa. Pagpasok ko sa kwarto, bumagsak ako sa kama. Mabigat ang talukap ng mata ko. Naririnig ko pang ulan. Pero unti-unti na itong lumalayo. Parang may ibang tunog na pumapalit. Patulog na ako noon nang maramdaman kong marahang pagbukas ng pinto. Akala ko nananaginip lang ako. Pero hindi. Nararamdaman kong presensya niya. Ang bigat ng hangin. Ang init na unti-unting lumalapit. At pagkatapos, ang isang mainit na halik sa pisngi ko. Dumilat ako. Nakita ko si Marga. Malapit na malapit. Ang mga mata niya, may kakaibang ningning. Parang may lihim na matagal nang kinikimkim. Magkatitigan kami. Walang nagsasalita. Pero ang daming sinasabi ng mga mata namin. Bumulong siya sa akin. Halos maramdaman kong hininga niya sa tenga ko. Simula sa araw na to, Kiko, hindi ka na torpe. Ipapatikim ko sa iyong langit. Parang tumigil ang oras. Kasabay ng bulong na yun, ang marahang paghawak niya sa akin. Hindi agresibo, kundi parang sinusubukan niyang basahin kung paano ako tutugon. Ate Ja, lalaki lang ako. Nag-init ang buong katawan ko. Hindi ko na alam kung saan ilalagay ang sarili ko. Kung lalayo ba o lalapit. Pero sa mga sandaling iyon, mas nanaig ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang pagiging gusto. Ang pagiging hinahanap. Nawala ang lahat ng pagiging torpe ko. Parang may kung anong pinto sa loob ko ang nabuksan. Dahan-dahan, ginantihan ko ang bawat halik niya. Hindi perpekto, hindi eksperto, pero totoo. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, may nangyari sa amin ng girlfriend ng sarili kong ama. Mula noon, hindi na iyon naulit ng isang beses lang. Sa tuwing umaalis si Papa, sa tuwing may pagkakataon, doon kami sa loob ng kwarto o sa likod ng bahay. Ang dating mahiyain na Kiko, naging gutom sa haplos ni Marga. Tama siya, nawala ang pagkatorpe ko. Pero kapalit niyon ay ang tindi ng kaba sa tuwing titingin ako sa mga mata ni Papa. Sa bawat pagkakataon na nagkakaisa kami sa lihim, may kasunod na agad na bigat sa dibdib ko. Parang may dalawang mundo na sabay kong ginagalawan. Isa kung saan ako ang anak na tahimik at masunurin. At isa naman kung saan ako ang lalaking hindi ko kilala noon. Pero ngayon ay hindi ko na kayang takasan pa. Nasusuka ako sa sarili ko tuwing kumakain kaming tatlo ng sabay. Si Papa, masayang nagkikwento tungkol sa future nila ni Marga. Kung saan sila titira, kung paano nila aayusin ang bahay, kung paano niya gustong bumawi sa mga taon na mag-isa siya. Nakikita ko ang saya sa mga mata niya, ang pag-asa na matagal na niyang nawala. Habang ako, tahimik lang na sumusubo. Pilit nilulunok hindi lang ang pagkain, kundi pati ang guilt na bumabara sa lalamunan ko. Alam ko ang amoy ng balat ni Marga na hindi dapat alam ng isang anak. Alam kong lambing sa boses niya na hindi para sa akin. At higit sa lahat, alam ko ang mga sandaling hindi dapat kailanman nangyari. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa sa akin. May mga pagkakataon na tinitignan ko siya habang magkasama kaming tatlo. Pilit hinahanap kung may bakas ba ng pagsisisi sa mga mata niya. Pero wala. Normal lang siya. Parang walang nangyayari. Minsan, kapag kaming dalawa lang, nag-iibang aura niya. Mas malambing. Mas mapang-akit. Parang may sariling mundo na siya lang may kontrol. Pero kapag nandyan si Papa, para siyang ibang tao. Hindi ko alam kung laro lang ba ito para sa kanya
O kung talagang may nararamdaman siya. Hindi ko alam kung ako ba'y espesyal o isa lang akong lihim na tinatago niya sa dilim. Ang alam ko lang, dahil ipinatikim niya sa akin ang mundong hindi ko alam, hindi ko na magawang kumawala. Sa bawat pagtatangkang umiwas, mas lalo akong nahila pabalik. Sa bawat huling beses na to, may kasunod na panibagong pagkakataon. Para akong nakakulong sa isang siklon na ako rin ang kusang pinapasok. Bilanggo ko ng sarili naming sikreto. Sorry Papa, hindi ko ginusto ito. Pero hindi ko na rin magawang huminto. Sabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Na kahit gaano mo kagaling itago ang isang apoy, kalaunan ay lalabas at lalabas ang usok nito. Hanggang sa masunog ang lahat ng nakapaligid sa'yo. Matapos ang unang gabing iyon sa gitna ng ulan, naging parang addiction para sa amin ni Margang bawat sandali. Lalo na't wala si Papa Oscar. Ang dating tahimik naming bahay sa Laguna, naging saksi sa isang kasalanang paulit-ulit naming ginagawa. Ang bawat sulok ng bahay, ang sala, ang kusina, ang likod bahay, parang may mga alaala na hindi na mabubura. Kahit simpleng pag-upo ni Marga sa sopa, naaalala ko ang mga sandaling hindi dapat nangyari. Kahit ang tunog ng ulan, bumabalik sa akin ang unang pagkakataon. Pero habang tumatagal, ang sarap na nararamdaman ko ay napapalitan ng matinding takot. Tuwing gabi, hindi ako makatulog. Nakahiga ako, nakatitig sa kisame. Habang ang isip ko ay punong-puno ng paano kung malaman ni Papa? Paano kung mahuli kami? Paano kung isang araw, bigla na lang magbago ang lahat? Bawat kalis ko sa labas ng kwarto ko, akala ko'y si Papa na. Nahuli na kami. Kahit ang simpleng pagbukas ng pinto, nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Isang hapon, biglang nag-brown out sa aming subdivision. Biglang tumahimik ang paligid. Walang electric fan, walang TV. Tanging ingay ng hangin at malalayong boses ng mga kapitbahay ang maririnig. Brown out din sa opisina ni Papa, kaya nag-text siya ng maaga siya uuwi. Pero dahil sa hina ng signal, hindi ko natanggap ang mensahe niya. Nasa loob kami ng kwarto ni Marga noon. Ang init ng paligid, ang bigat ng hangin. Parang may kung anong babala na hindi namin pinansin. Nakalimutan naming ilak ang pinto dahil sa sobrang pagmamadali. Kampante kami dahil akala namin ay alas 5 pang uwi ni Papa. Lahat ng pag-iingat na ginawa namin noon, parang nawala sa isang iglap. Habang abala kami sa sarili naming mundo, hindi namin namalayan ng oras at ang panganib na unti-unting lumalapit. Hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng gate. Isang tunog na parang pumutol sa lahat. Kasunod na yon, ang pamilyar na kalansing ng susi sa main door. Kiko! Marga! Nandito na ako! Sigaw ni Papa mula sa baba. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nawala ang lahat. Ang init, ang lakas ng loob, ang pagkalimot. Ang natira na lang ay takot. Si Marga, mabilis na nagkumot. Ang mga mata niya puno ng gulat. Walang salita, pero pareho naming alam. Ito na yon. Mabilis siyang tumayo at nagtago sa likod ng pinto. Pilit kinokontrol ang paghinga. Ako naman, nanginginig ang kamay habang sinusuot ang shorts ko. Halos hindi ko maipasok ng maayos dahil sa kaba. Mabilis akong humiga sa kama. Pumikit at nagkunwaring natutulog. Pero ang tibok ng puso ko, parang maririnig sa buong kwarto. Umakyat si Papa. Bawat hakbang niya sa hagdan, parang dagundong sa tenga ko. Narinig ko ang yabag ng sapatos niya sa pasilyo. Papalapit, papalapit, hanggang sa huminto siya sa tapat ng kwarto ko. Pinihit niya ang doorknob. Kiko, tulog ka ba? Pumasok siya. Halos hindi ako humihinga. Pinipilit kong panatilihing steady ang dibdib ko. Pilit kinokontrol ang bawat galaw ng katawan ko. Nararamdaman ko ang presensya ni Marga sa likod ng pinto.
nakatago sa dilim. Ilang akbang lang ang layo mula kay Papa. Isang maling galaw lang, isang maling tunog, at matatapos ang lahat. Amoy na amoy sa loob ng kwartong pabango ni Marga, at ang amoy ng kamunduhan na katatapos lang naming gawin. Ang aga mo naman yata nakatulog, anak, sabi ni Papa habang lumalapit sa kama ko. Inayos niyang kumot ko. Sa sandaling iyon, nakita ko sa gilid ng mata ko ang sandals ni Marga na naiwan sa ilalim ng kama ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang tingin lang ni Papa sa sahig. Tapos na kami. Pakiramdam ko, bawat segundo'y isang oras. Parang ang lakas ng tibok ng puso ko. Baka marinig niya. Kahit ang paghinga ko, pilit kong pinapabagal. Pilit kong kinokontrol. Ramdam ko ang bigat ng presensya ni Papa sa tabi ko. Ang kamay niyang marahang nag-aayos ng kumot ko. Gusto kong dumilat. Gusto kong umamin. Gusto kong sabihin ang lahat. Pero hindi ko magawa. Sa gilid ng paningin ko, nandun pa rin ang sandal si Marga. Parang isang ebidensya na sumisigaw na tuklasin. Pero tila may anghel na dumaan. Tumunog ang cellphone ni Papa. May tumatawag mula sa trabaho. O sige, pababa na ako. Sandali lang. Sabi niya sa telepono, bago mabilis na lumabas ng kwarto. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang unti-unting paglayo ng yabag niya, hanggang sa tuluyan siyang bumaba. Ilang segundo kaming walang gumalaw, parang hindi pa rin kami makapaniwala na nakaligtas kami. Nang marinig naming nakaalis ang sasakyan ni Papa, doon lang kami nakahinga ni Marga. Pareho kaming napaupo. Ako sa kama, siya sa likod ng pinto. Parehong hinihingal, parehong nanginginig. Pero sa halip na ginhawa, ibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Biglang bumigat ang lahat. Doon ko rin na-realize, hindi ko na kaya. Ang muntik na kaming mahuli ay nagsilbing sampal sa akin. Para akong nagising mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Lahat ng ginawa namin, lahat ng sandaling binaliwala ko, ang tama at mali, biglang bumalik sa akin ng sabay-sabay. Marga, kailangan na nating itigil to. Sabi ko sa kanya, habang nanginginig ang boses ko. Hindi ko siya matignan ng diretsyo. Nahihiya ako. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Tumingin siya sa akin. Walang emosyon. Walang bakas ng takot o pagsisisi. Parang normal lang lahat. Bakit, Kiko? Hindi mo ba nagustuhan? Parang tinusok ang puso ko sa tanong niya. Hindi ito tungkol sa gusto o hindi gusto. Tatay kong niloloko natin. Mahal ka niya, Marga. At ako, anak niya ako. Sigaw ko, pero pabulong lang dahil baka may makarinig. Ramdam kong galit, pero mas nangingibabaw ang guilt. Doon ko nakita ang tunay na kulay ni Marga. Ngumiti siya ng mapait. Hindi masaya, hindi malambing. Iba, parang may tinatago siyang sakit o pagod na hindi ko pa nakita noon. Kiko, si Oscar, safe siyang kasama. Pero ikaw ang nagparamdam sa akin na buhay pa ako. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita kong isang bahagi niya na hindi ko kilala. Hindi yung kalog, hindi yung maalaga, kundi isang taong may sariling lungkot. Pero kung yan ang gusto mo, sige. Pero tandaan mo, ikaw ang unang bumigay. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung totoo ba iyon o paraan lang niya para ibalik sa akin ang sisi. Pero kahit ano pa man, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, kailangan ko nang tumigil. Lumipas ang mga linggo, iniwasan ko si Marga. Ginawa ko ang lahat para hindi kami magkita ng kami lang. Kapag nasa sala siya, nasa kwarto ako. Kapag lalabas siya, doon lang ako lalabas. Pinilit kong ibalik ang dating Kiko. Tahimik, mailap, at may distansya. Nag-apply ako ng trabaho sa malayo, sa Manila, para lang magkaroon ng dahilan na umalis ng bahay. Si Papa, nagtataka kung bakit bigla akong naging mailap. May problema ba, anak? Minsan niyang tanong habang nagkakape kami. Umiling lang ako. Hindi ko kayang magsinungaling ng diretso sa mga mata niya.
Akala niya ay dahil lang sa pressure ng trabaho at hinayaan ko siyang maniwala doon. Noong huling gabi bago ako umalis, nagpakasal si Papa at Marga sa isang simpleng civil ceremony. Tahimik lang okasyon, ilang kamag-anak, ilang kaibigan, walang engrandeng handaan, pero ramdamang sinseridad. Habang pinapanood ko silang nagpapalitan ng singsing, parang may kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Ang bawat ngiti ni Papa, bawat titig niya kay Marga, puno ng pagmamahal at tiwala. At ako, nakatayo sa tabi niya. Ako ang best man ni Papa. Ako ang humawak ng singsing na isusuot niya sa babaeng naging lihim kong kasama sa kama. Habang inaabot kong singsing, nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa kaba sa seremonya, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na ako lang may alam. Pagkatapos ng kasal, kinausap ako ni Marga sa gilid. Tahimik ang paligid, medyo malayo sa mga tao. Nakangiti siya, pero may kakaibang laman ng mga mata niya. Mag-iingat ka sa Manila, Kiko. Huwag mong kakalimutan ng langit na ipinatikim ko sa'yo. Parang bumalik ang lahat sa isang iglap. Ang ulan, ang kwarto, ang mga lihim na sandali. Ngumiti lang ako ng pilit. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko alam kung pagmamahal bang nararamdaman ko sa kanya o isang matinding sumpa na habang buhay kong pagsisisihan. Ngayon, narito na ako sa Manila. Malayo sa Laguna. Malayo kay Papa. At malayo kay Marga. Nagumpisa ako ng bagong buhay. Bagong trabaho. Bagong routine. Bagong lugar. Pero kahit gaano ako kalayo, may mga bagay na hindi kayang takasan. Gabi-gabi, tuwing umuulan, bumabalik ang lahat. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong, ang lamig ng hangin, at kasabay noon, ang mga alaala. Minsan, napapaupo na lang ako sa gilid ng kama, nakatitig sa wala. Iniisip kung saan nagsimula ang lahat, at kung may pagkakataon pa ba kung itamang mali. Pero alam kong wala na. May mga desisyon na kahit pagsisihan mo habang buhay, hindi mo na mababago. Sorry Papa, dadalhin ko ang sekretong ito hanggang sa hukay. Hindi dahil sa ayaw kitang saktan, kundi dahil hindi ko kayang makita ang pagkasira ng tanging pamilyang meron ako. Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y huwag niyo akong husgahan ng ganun na lang. Dahil kahit ako, hindi ko nakilala ang sarili ko. Isang mabigat at maselang kwento mula kay Kiko. Ang pagtitiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap na itong maibalik sa dati. Sa sitwasyon ni Kiko at Marga, hindi lang pusong nakataya rito, kundi ang mismong pundasyon ng isang pamilya. Ang panandaliang sarap ay madalas na nagbubunga ng pangmatagalang pait. Ang tunay na ugnayan ay hindi dapat itinatayo sa ibabaw ng pagkakasala at panlilin lang sa mga taong nagmamahal sa atin ng tapat. Ang katapatan sa pamilya, mas higit na mahalaga kaysa sa anumang tawag ng laman. At ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa paglayo sa tukso. Kung alam mong ginagawa mo'y makakasira sa mga taong nagmamahal sa iyo, piliin mong huminto bago pa maging huli ang lahat. Ang kapayapaan ng isip ay hindi nabibili ng anumang panandaliang ligaya. Kayo, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Kiko? Tama bang kanyang desisyon na umalis na lang at dalhin ang sekreto sa hukay? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Hanggang sa susunod, Ja Confession.